Bakit totoo nilaban? Kasi wala na eh. The moment na para sa pamilya, lahat kakayanin. Saan pa ako pupunta? Mukhang babalik ako sa pagiging waterboy. Walang magbabago eh. Kaya sobrang pasalamat lang ako kasi dito ko na-realize na ang laki na pala. Laban mo lang yung pangarap mo kasi alam ko na marami kang sacrifice pero Yes, hello mga master. Yung gabing ito kasi nandito kami ngayon sa Taiwan and nandito kami ngayon sa hotel and grabe, yung kasama ko ngayon, isa sa nabago yung buhay dahil sa community at syempre magkikwento siya. So bro, ano yung background mo dati bago ka naging part sa Digital Master? Naging background ko talaga, doon ako lumaki sa pagtatanim ng palay. Doon talaga doon kami para pangkain. Yan, doon talaga ako lumaki. Saan probinsya mo? Samar. Diyan ako sa Samar talaga. Doon ako lumaki. Doon ko naranasan talaga lahat ng hirap sa talaga pagtatanim ng palay. Na-realize ko magsasaka. Na-realize ko na pumunta sa Maynila. Ayan. Bakit hindi ka ba pinaaral ng parents mo? Pinaaral naman ako. Ano yung natapos mo? Grade 7. Pero hindi ko pa yung natapos eh. Kasi mo natapos ang grade 7? Oo, hindi ko pa kasi hindi naman talaga wala naman ako natutunan kasi ang mindset ko lang tumulong lang. Pag sa tatay ko, pag pupunta sa bundok, sumasama ako. Kasi ganoon nga eh, pag umalis na marami kayong magkakapatid. Ilan pala kayo magkakapatid? 10. May ampon pa kami isa. Ang dami. Oo, kaya... May ano? May ampon pa kami isa. Ganoon. 10 yung magkakapatid, tapos yung buhay ng tatay mo is magsasaka. Nanay, ganoon din. Ganoon lang. Sa bahay? Sa bahay lang. Minsan, racket-racket sa paglalaba. Ganon. Yun yung ginagawa nila. Kaya nakuha ko talaga na mas tumulong sa magulang. Siyempre, di ba? Kasi hindi naman aasa lang sa tatay ko. Pagkano lang naman yung pinon. Pag bigas-bigas lang. Minsan kulang pa talaga. Kasi sobrang dami nga namin. Doon ko talaga lumuwas. Nakipagsapalaran ka. Lumuwas ka sa Maynila. Hindi ka nakatapos ng pag-aaral kasi gusto mong makatulong sa pamilya. Yes. So ano yung pagpunta mo dito sa Maynila? Ano yung trabaho mo? Na na-applyan kasi grade 7, no? Ang unang pinasukan ko kasi yung tropa ko parang kinanba ko para yun nagko-kondisyon ng kondisyon ng pangsabong sa manok. Ayan, doon ako talaga sa Batangas, nagko-kondisyon ako doon. Pero 3 months ilan sahod doon? Yung kinikita mo doon? 3.5. 3.5 lang month. Pero kompleto naman lahat. Pero ganoon pa rin, pinakamaliit talaga. Siyempre, sa sobrang 3 months lang ako, di talaga ako tumagal doon kasi mababa nga. Tapos ganoon, mahirap din kasi mag-isa lang din ako sa farm nang nagko-kondisyon ako ng manok. Sabi ko, punta ako sa Maynila kasi gusto ko din pumuti. Kasi probinsya eh. Probinsya yung probinsya yung pangarap, no? Normal na probinsyano. Pag pumunta sa Maynila, talagang gusto natin pumuti din isa sa pangarap natin. So, grabe. So, pumunta ka dito ng Maynila, ano yung na-applyan mo? May kapatid ako, yung jowa ng kapatid ko, na isa sa katiwala sa water station. Water station? Kaya pinasok ako ng kapatid ko doon.
Nagkatrabaho kami. 1 Naging year. water boy ka pala. Oo, Ano yung taga-deliver ka o ikaw yung taga-refill doon sa Lahat na. Kasi lahat inaral ko talaga. all around? All around. Minsan nag-refill ako, minsan nag-deliver talaga ako. Inaral ko yung pagdadrive. Pero dyan lang, wala akong lisensya. Sige, backpack pa rin. Lakasan lang talaga ng loob. Grabe, no? Oo, ganun. Ilang taon ka nagtatrabaho doon sa Waterfill? Nagtrabaho ako dito, siguro mga 18 years old pa lang ako. Pumunta na ako sa Maynila. 18? Oo. So ilang taon ka total? Bago ka na-involve dito sa community? Dito sa community, 22. 22 no? ako. Grabe. Kasi 3 years ako nagtrabaho sa pagiging water station. Tapos 2 years din naging factory. Factory? Oo, naging factory. Isa din naman ako sa operation. Nag-kukan siya, nag-operational, nag-limit siya. Ang dami mo palang trabaho na napagdaanan. Ang dami kong pinagdaanan na trabaho kasi experience lang talaga. Grabe. Pero hindi ako nag-i-stay. Doon ko na-realize na. Bakit? Ano yung mindset mo? Bakit hindi ka nag-stay? Gusto mo nang grow o ano yung mindset mo? Bakit hindi ka nag-stay? Nabuboring ka ba sa trabaho o ikaw yung taong walang pasensya? Wala akong choice eh. Gusto mo kumita? Gusto ko lang kumita. Gusto ko na mas malaki pa yung kikitain ko. Ang hirap kasi nung brother, no? Kasi magkaiba tayo eh. Kasi ako, ang dami ko din trabaho. Relate din ako kasi magsasaka din ako eh. Pero, nakapagtapos ako ng pag-aaral. Sa trabaho, kung kaya kong mamili kasi kaya kong mag-apply. Sa'yo, sa side mo, kaya grabe yung discrimination kasi syempre hindi nakatapos. Kaya naghahanap ka ng oportunidad na kumita ng mas malaki. Pero ang challenging doon is hindi tayo nakapagtapos, yun naman talaga yung reality. Tanggapin na natin or hindi, yun talaga yung reality natin, tama. Pero, sige, to cut na lang story short, gusto mong makatulong sa pamilya, kasi syempre, marami kayo, mahirap ang buhay, hindi nag-i-stay sa trabaho kasi gustong kumita ng malaki, kaya ka siguro na influensyahan or siguro naghahanap ka ng oportunidad, kaya ka siguro napahaw, tama? Yes. Pero tanungin kita, ano yung una, bakit ka naghaw? Paano ka naghaw? Saan ka naghaw? Saan ka nag-inquire? Kwento mo naman sa amin sa mga nanonood. Sa akin kasi nagdumaan sa FYP. Na-curious din. Marami akong hinawan. Lahat ng link, wala akong takot mag-click. Okay. Kasi sabi ko, gusto kong kumita ng malaki nga. Kasi sabi ko, kung gusto mong magka-experience, kailangan, tapos gusto mong kumita ng malaki, huwag kang matakot. Mahirapan ka man, tuloy-tuloy ka pa rin. Ang galing ng mindset mo no? Kasi walang takot. Isa lang ibig sabihin relate ako sa'yo. Kasi yung sa walang takot, kasi mahirap na tayo, bakit tayo matatakot? Sanay tayo sa hirap. Tama. So dami mong link na kiniklik ka, nag-i-inquire ka, nag-haw ka, pero saan ka nag-haw? Doon ako sa kaka-scroll ko sa TikTok kasi mahilig din ako mag-TikTok. Nanonood? Nanonood din nanonood lang, pero hindi ka nagsasayaw? Hindi ako sumasayaw. Pag gusto ko lang. Pero hindi talaga ako sumasayaw. Siyempre, nalaman ko yung mga ganyan. Bakit din sila kumikita? Gamit lang TikTok sa pag-online. Curious for short. Pag-heart, kapiling. Doon ako nadali. Naghaw ako. Doon ako nag-con talaga. Kaninong TikTok? Kay Coach Chris. Pero marami akong pero si Coach Chris, tinawagan niya ako. Alas 4 yun eh. Alas 4, madaling araw na eh. Madaling araw na talaga yun. Yung coach mo, si Chris. Yun yung personal kong coach talaga. Naghawa ko, in-explain na sa akin. Yung kay Mentor Don Body. Na-curious din ako. At siyempre, nakilala din kita. Kasi doon, bago niya present yung business, pinasok agad niya. Kasi bago pa lang yun si Chris nun eh. Kasi ang ginagawa ko that time, kapag may nakausap ko, pasok agad ako. Yun yung yun yung turo ko sa kanya. Kasi sistema siya eh. Sa mga bago, ina-assist ko talaga. In just 3 months na lahat ng kakausapin mo, pasok ako. Basta mapanood lang yung marketing plan. So, naging part ka sa Digital Master, tama? And empowered consumerism. Ano yung nakita mo? Ano yung
sinabi ni Coach Chris, bakit ka nag-decide? Or ano yung na-realize mo na galing sa akin, na nung nakausap kita that time, ano yung bakit ka nag-join sa community? Sa akin kasi, minsan negative din ako mag-isip, advanced din ako, pero yung nakita ko yung background ni Coach Chris, yan, na kuhan din ako, sabi ko, mekaniko itim na itim, ganyan. Kasi nung nagkausap kami, sobrang puti niya. Okay. Oo, sobrang puti niya. Siyempre, filter lang pala. Filter lang. Joke lang. Ganun, siyempre, ako sa akin kasi, ganun lang din ako, yung parang ganun lang ba? Siyempre, yung na-realize ko din, yung sinabi mo, isa ka din sa magsasaka, doon ako nakarelate. Nasabi ko na, kung nakaya na or may paras lang tayo experience kaya doon ako nakaya. Sabi ko, what if try ko, what if gawin, subukan ko. Kasi napaka-powerful yung sinabi mong what if kasi na-challenge ko lang kasi yung nakaya nitong tao na to, kayang-kaya ko din. Kasi kung ano yung hirap niya, kaya ko din, napagdaanan ko Tama, no? Tama. Yun, nagtanong ako sa katrabaho ko, sabi ko, sumubok ako, pero hindi pa ako nagbibigay nun. Magpapadala pa lang. Dumidiskarte kasi ako nun Sabi ko, may pera ako, pero gusto ko diskarte muna ako para sa ganun. Yung ko hindi sa tinatago ko lang pera. Gusto ko sa didiskarte ko tapos bibigay ko sa inyo. Para sa ganun hindi man yung pang-member mismo. Kasi mag-member ka, maliit na puhunan yun. Dumiskarte ako, nagkaroon ako sa kung baka scam yan, ganyan. Sabi ko, sino nagsasabi baka scam? Hindi, yung katrabaho ko, lalaki din, yan. Sabi ko, tingin mo ba sa akin, magpapa-scam ako? Ayan, ako yung talaga nagsabi, sabi ko, kasi ako sa akin kasi, kung din naman ako hindi naman talaga ako yung ganyan, na mabilis mapaniwala. Tama. Pero the moment na meron akong na-realize, the moment meron akong ako talaga sa sarili ko na connected. Ganun, doon ako nagtitiwala. Kahit ibang tao magsabi, pero sa akin, sabi ko, kung ko talaga, sasadyain ko, tatry ko. Wala naman masama. Ganun yung kaya ka talaga. Sinabi ko sa sarili ko. Susubukan talaga. So, nag-join ka. And, grabing challenge kasi, syempre, hindi mo kami kilala, naghaw ka lang sa online. Yes. Syempre, hindi pa naman tayo nagkita personal that time Yes. So, mayroon ka din takot. Konti lang. Kasi sumusubok-subok ka na talaga sa mga ganitong oportunidad. Grabe no. Then, after nun, paano ka nakapag full-time? Yan. Kasi, baka may mga nanonood gustong mag full-time paano ka nakapag full-time, kakarampot lang yung, maliit lang yung sahod na kinikita mo. Pero nagawa mo ng paraan. Kasi wala kang support sa akin kasi ano yung sacrifice? Sa akin kasi, yung sinabi ko na, kasi siyempre, ginawan ko yung paraan, yung pang-member ko talaga. Yes. Ginawan ko talaga ng paraan, nanghiram ako sa kapatid ko, sa katrabaho ng kapatid ko, para makapag-start agad ako. Yung ginimplan ako ni Coach Christian, na kung gusto mo talaga na kumita ng mas malaki, at sa'yo na din yung galing, kung gusto mo kumita ng 100,000, full-time, dun ko na talaga. Ikaw yung nagsabi sa akin na kung gusto mo talaga kumita ng malaki, mag full-time ka. Hindi ko makakalimutan sa lahat yung sinabi mo talaga na walang magdidesisyon ng ibang tao kundi ikaw sa pagyaman mo. Doon ko talaga sabi ko, kahit gaano pala kabait yung amo mo, binibigay na sa'yo lahat para mag-stay ka lang sa trabaho mo. Pero yung sinabi mo na walang magdidesisyon sa pagyaman mo kundi ikaw. Kaya linakasan ko na talaga loob ko yung magpaalam sa amo ko. Pero yung pera niyan, kinan talaga, dumiskarte talaga ako. Nag-sacrifice ako sa pagkain. Hindi talaga ako magastos dati. Kumuha ako, panay ako soft drinks, chicheria, nagsisigarilyo din ako.
And siyempre, hindi ko din maiwasan yung nag-online sabong din ako. Nag-online sabong. Sa online sabong, nababudget ko pa. Pero nagtipid ka, marami kang sacrifices kasi may pangarap ka, may goal ka na gusto mong yung narinig mo, may na-realize ka. Yun yung sabi, ito na yun. Ito na yung pwedeng magpabago sa buhay ko at makatulong. Grabe, no? Kaya nag-ipon ka, talagang gumawa ka ng paraan para mag-full time. So, ito yung next ko na tanong. Paano mo na-hit yung first million mo and paano ka nakapag-travel dito sa Taiwan? At syempre, local din, marami ka ng travel. Ano yung ginawa mo bilang full-timer, bilang isang entrepreneur dito sa community natin? Sa akin kasi, bakit ko na-hit yung first million ko, bakit ako nakapag-travel? Una sa lahat, inaral ko talaga. Siyempre, binago ko muna yung binago ko muna yung attitude ko. Kasi the moment talaga, hindi mo naman magagawa yung isang bagay kung hindi tama yung attitude mo. Hindi good ka, attitude. Good attitude. Siyempre, sobrang thankful ako kasi nandyan yung mga mentors, katulad mo, nandyan ka palagi. Siyempre, sobrang grateful ako kasi grabe na kahit yung mga taong hindi mo kakilala, yun yung tumutulong sa iyo. Na, yun, bakit ko na-hit yung first million kasi bawat sabi mo, bawat pan mo, ina-apply ko siya. Ibig sabihin na minsan yung sarili ko na minsan hindi ako naniniwala pero challenge ko na kaya ko din. Na kung nakaya ng iba, na kahit anong background nila, kahit nakapagtapos man sila ng pag-aaral, or ako, hindi, sino lang din naman si Coach Leonard na dating waterboy, bakit kumita ng malaki at nakapag-travel international pa. First time pa na makapag-travel na grabe, sa walang... First time. Oo. Sobrang grateful lang ako kasi grabe, solid the moment pag ginawa mo talaga ng seryoso. The moment talaga na sinapuso mo, minahal mo yung ginagawa mo at grateful lang ako kasi may community na ganito. Tama na may sistema na hindi mo na kailangan pahirapan yung sarili mo. Kasi the moment makinig ka, the moment ginawa mo yung sistema na sinapuso mo. Tama, kaya ako, ito sa lahat ng mga nakakapanood ng video na to, the moment nandito ka sa Digital Master Page Community, hindi mo to gagawin mag-isa. Kasi hindi ako natakot na bakit ako kumita ng malaki. Hindi ako natakot na sumubok at siyempre nagpapasalamat din ako kasi may mga mentors, may mga founder na katulad ng sino lang naman si Coach Leonard. Hindi ko to magagawa o hindi ko to makakamit kung hindi dahil sa mga mentors, hindi dahil sa mga leaders na malulupit. Grabe, na-challenge din ako. And sabi ko sa sarili ko na buti na lang na nilakasan ko yung loob ko. Siyempre, pinatunayan ko na sabi ko, may sarili akong galing. Tama. May sarili akong galing, may sarili akong tamang attitude. Kasi sa labas, ganun din naman yung may tamang attitude naman talaga ako. Simula kahit hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral, pero the moment may pabait ka, the moment nakikinig ka, ganun ako eh. Sa labas, kahit anong utos ng amo ko, sinusunod ko lang. Kahit kasi sa akin talaga, wala naman talaga akong kaalam-alam. Wala akong experience kahit sa pagta-travel, first time ko. Tama? Grabe. Hindi ko nga akalain na sa ating waterboy na kumikita ng 200 per day. Because dito sa community, kumikita tayo ng 6 figure per month. Kung sa labas, grabe, hindi ko lang siguro mga 10 years yan. Kikitain ko. Hindi lang. Grabe. Grateful lang talaga ako kasi grabe na hindi ko akalain na ganito yung magiging resulta ko. Tama? Pero sinabi ko sa sarili ko na paniwalaan mo ng ginagawa mo. Kasi darating ng time, lahat ng ginagawa mo may magtitiwala din. Tama. Ganyan yung pango talaga sa sarili ko na sabi ko, may challenge. Tama, hindi naman kasi yan, hindi na yung masaya ka lang. Napaka-important. Oo. Kasi, pero the moment na nire-remind ka ng mga mentors, coaches, pinupush ka, dyan ka nagiging matibay. Ibig sabihin,
minsan hindi mo na nakikinig sa sarili mo. Pero the moment pag nakikinig ka sa ibang tao, sa mga mentors, yan. Kasi number one sa akin, isa lang yung pinapakinggan ko talaga. Yung mentors na grabe, palagi nandyan. Diyan ako nagiging matibay at yun pala ako, yung ano mo eh. Ito yung anuhin ko lang yung ano mo. Gaano ka-importante yung mga tao na nakapaligid sa'yo, na tutulong sa'yo. Importante yun eh, para sa akin. Kasi katulad mo na nakita ko sa'yo, sa labas, masipag ka, tamang attitude, pero hindi naman yung mayaman. Pero dito, yung sipag mo, nilipat mo dito, tapos mabait, may good attitude, tapos may tamang environment, tamang mga tao na mag-guide, tamang oportunidad, importante. Yes. So, kaya siya naging successful. So, in short, kailangan mo dito, ang tip na naibigay niya sa atin is magandang attitude, sumusunod lang sa mga mentors, at the same time, sipagan. Yes. Yun talaga eh. Dinaan mo sa sipag bro eh. Nakikita ko sa kanya. Sobrang proud ako kasi ako yung nag-guide talaga nito personal. And nakikita ko yung dedication na alam ko kung gaano niya kahirap magbasa ng English, tapos spelling, nakikita ko sa kanya. Pero hindi siya rason eh. Hindi siya rason. Kaya nga sobrang proud ako sa kumpanya natin at sa community. Kasi actually, nag-reflect sa akin yung pangarap ko dati na magtayo ako ng kumpanya. Pero dati kasi pangarap ko talaga magtayo ng kumpanya kasi gusto ko maging negosyante. Tapos kukunin ko yung mga walang natapos. Walang natapos. Yun yung gusto kong mangyari kasi para matulungan ko yung mga tao na hindi nakapagtapos, na di-discriminate. Pero napunta ako sa kumpanya na hindi na ako gumawa ng kumpanya. Napunta ako sa kumpanya na walang discrimination. Sabi ko, dito ko na i-build yung imperyo ko, yung empire ko na walang discrimination sa lahat. Wow. And nakita ko si Leonard, si Coach Leonard na isa sa blessing. Actually, gift ko na to eh. Sabi ko, kung nagawa kong yumaman, sabi ko, may galing ako. And yung na ginawa kong yumaman din, sumunod. Pero actually, hindi lang sa akin eh. May kusa. May kusa. Yes. Nung nakita ko siya, na-develop ko siya, sabi ko, trophy ko na. Trophy ko na, alam mo yun, sobrang nakakatawa, brother. Kasi, di ko to kadugo. Hindi naman kami magkadugo. Pero, grabe, sobrang sulit. And siguro, sobrang inspired sa'yo yung mga makikinig sa atin. Kasi, dating magsasaka, waterboy, na bago yung buhay, nakapag-travel international. Pero message mo na lang, brother, sa lahat ng makakanood ng video na to, sa lahat ng leaders mo, sa lahat ng nagtiwala sa'yo, ano yung message mo sa kanila? Sa akin, pinaka-leader ko, o ano man yung pinagdaanan ko, maraming challenges, higit sa lahat, magpasalamat ka sa taong nakapag-share sa'yo kasi ako, sobrang pasalamat din ako kay Mentor GR kasi hindi dahil sa kanya, hindi ko to nakuha. Siyempre sa mga mentors, and kay Mentor Aldem, kay Mentor Axel, and siyempre sa mga leader ko na dyan sa kondo, ayan, and siyempre ilaban mo lang yung pangarap mo kasi alam ko na mahirap. Alam ko na marami kang sacrifice, pero kaya mo yan. The moment na paniwalaan mo lang kasi ako, Umiyak ka na. para sa akin na sobrang dripo lang ako kasi may grupo, may mga founders na tutulungan ka para makuha mo yung mga hindi lang sa kumikita ka ng malaki, hindi mo lang ma-experience yung hindi mo ma-experience. Hindi naman yun sa resulta eh. Ang kuan lang talaga na kung paano mo ilalaban yung pangarap. Kasi darating yung time makukuha mo din naman. The moment ilaban mo lang. And yun, makinig ka lang sa mga advice. Kahit man ako eh. Bakit yun nilaban? Kasi wala na eh. Saan pa ako pupunta? Kaya, mukhang babalik ako sa pagiging waterboy. Walang magbabago eh. Walang grow.
Kaya sobrang pasalamat lang ako kasi dito ko na-realize na ang laki na pala. Nabago sa akin yung mindset, yung marunong ka mag-advise sa ibang tao. Tama, pero yung sarili mo kahit may hirap, may challenge, pero the moment ikaw nagbibigay ka ng advice sa ibang tao, sarap pakinggan. Pero sobrang ko lang talaga. Kaya sa lahat ng leader ko, the moment talaga na ginawa mo ng seryoso, the moment na nilaban mo yung pangarap mo. Kasi ganoon lang din naman. Kasi kahit man ako sa labas, pagod na din kasi ako sa labas eh. Oo, pero hindi ko napansin na pagod na ako. Pero the moment na para sa pamilya, lahat kakayanin ko. Kahit mahirapan man ako or masaktan, okay lang. Pero gano'n lang, kasi normal naman yan eh. Kaya dito, sa lahat ng mga leader ko, may challenges, sakripisyo. Pero tatagan mo lang kasi ang sarap na marami kang taong natutulungan at higit sa lahat na nababago din ang buhay kasi magiging proud ka. Hindi lang magiging proud sila sa sarili mo, kundi magiging proud sila kasi ikaw yung naging inspiration nila para makita nitong mga opportunity. Kasi ako, di ko man kakilala yung mga taong tumulong sa akin, nag-guide sa akin, pero grabe, parang tuloy na lang, pamilya, ganyan. Yan lang. Siyempre, kung ikaw sa lahat ng mga nakakapanood ng video na to, kung natapos mo, sobrang grateful ka lang kasi grabe, sino lang ba si Coach Leon na walang natapos, na dati minsan wala talaga, kasi lumayo sa pamilya ko, nakaya ko nga eh. Dito pa yan sa opportunity, alam ko naman na magbabago yung buhay ko. Kaya sobrang pasalamat lang din ako sa mga taong nag-guide sa akin at tumulong. Kasi, at siyempre sa lahat na nagtiwala din sa akin, thank you kasi hindi ko to ma-experience, hindi ko to mararating kundi dahil sa tiwala nyo. Kaya ako lang talaga na, kasi may talaga eh, kailangan mo lang talaga na may kusa ka. Kailangan may kusa ka na gagawin mo talaga, unwilling ka talaga na mabago din yung buhay mo. Kasi kung ayaw mo namang mabago yung buhay mo, mas naniniwala ka ba sa ibang tao? Wala. Kahit anong advice pa sa'yo, kahit anong mindset pa sa'yo, kahit anong paano ka pa i-remind ng coach mo. Kasi ako, makakuan talaga ako eh. Nakikinig talaga ako. Pag anong turo, anong sinasabi, gagawin ko agad para ma-accept ko at maging habit ko siya, para sa ganun mag-grow yung mindset ko, mag-grow yung attitude ko, ano pa yung kulang, ano pa yung ibabaguhin sa mindset ko. Ganun, hindi ako nagsasawa na pakinggan yung mga taong ikakatulong at ikakabago ng buhay ko. Grabe. Ganun ba? Sulit na paiyak, pero grabe, sobrang galing yun sa puso. At the same time, lumabas bigla. Tinanong ko lang naman ano yung message sa mga leaders. So galing sa talagang totoo na lumabas yung tunay niyang purpose. And tama yung sinabi niya, mga kamaster, na kailangan mo lang galingan everyday, focus on your growth, wag mag-focus agad-agad sa income na gusto mo, kasi magpa-follow na lang talaga siya. Naniniwala talaga ako doon. In every now and then, ako ngayon, si Leo, laging natututo, laging nagtatanong, laging nakikinig. Kasi naniniwala talaga ako na the moment ganyan ka, na kahit na alam mo yung professional ka, may alam ka na sa mundo, may experience ka na, pero iba eh. Kailangan mo talagang mag-humble down. So napakahalaga sa pagyaman na malakas ang loob mo, mayroon kang tinatawag na consistency kasi magkakaroon ka ng habit, sabi niya, di ba, galing sa kanya. And then, kailangan mo talagang magtiwala sa sarili na kaya ko din. Ano man mangyari, kaya ko din talaga. Kung nakaya nila, kayang-kaya mo rin. And grabe, sulit yung kwentuhan and sobrang nakakatawa. And dito kami ngayon sa Taiwan. Actually,
experience na ito, first time sumakay ng eroplano, first time na, alam mo yon, mag-travel dito sa Taiwan. Actually, this is my first time also, pero nakapag-international na din ako sa Singapore at Malaysia. And grabe, sobrang enjoy, and congratulations brother, at sa lahat ng mga leaders mo na magkakaroon din ng 6-figure na kinikita, 100,000, may mag-EMC din sa organization mo. At may good news pa ako sa inyo. This year, maglalabas dito ng sarili niyang brand new na sasakyan. And nakalatag na, nandiyan na, kunti na lang. And sobrang happy ako na talagang ilalabas na natin. Kaya abangan nyo mga kapatid. Next natin na podcast, magkikwentuhan pa kami kung ano yung paglabas ng kotse niya. Siyempre, at the same time sa mga leaders OFW, tiwala ka lang dito. Kasi ako na magsasabi, ibabouch ko ang pangalan ko, itataya ko pangalan ko bilang founder ng community. Kapag nagtiwala ka dito sa tao na to, 100%. Matutulungan ka, basta tulungan mo din yung sarili mo. Kasi nandito ako, nandito si Coach Leo, natutulong sa'yo para maabot mo din ang pangarap mo para sa pamilya mo. Kasi naniniwala ako na tamang community, tamang company, tamang yung sarili mo, at the same time sipag at tamang karakter para sa yaman. And kung gusto mong umasenso, syempre please like and follow and subscribe my social media accounts. And sobrang happy ako na marami pang tayong may interview na mga success story na katulad ni Coach Leonard na dating waterman. And hanggang dito na lang sa muli. This is Master JR. And syempre, thank you so much, brother. Nandito na kami ngayon sa Taipei 101, yung pinakasikat dito sa Taiwan. And grabe, sobrang ganda, sobrang taas. And message ko ito sa lahat ng dreamer, lahat ng pangarap mo, maging posible siya the moment na talagang trabaho mo, sineryoso mo, binigyan mo ng puso. At the same time, huwag kang mag-give up. Kasi naniniwala ako na kung ano man yung naranasan ko ngayon, na nakikita ko sobrang sarap ng feeling, sobrang nag-reflect sa akin lahat ng sacrifices ko. Pero sulit kasi na-experience ko yung ganitong buhay. This is an history para sa akin kasi this is our first time ko po ito na mag-travel dito sa Taiwan. And grabe, hindi na ito mauulit ang first time, syempre. Kaya kung ikaw gustong-gusto mo din na, alam mo yun, mabago yung buhay, dapat kumataw ka, seryosohin mo yung negosyo, and at the same time, dapat sobrang sulit talaga. Yan. Yan. Grabe. Next time kasama ka na.